So ipapaliwanag natin guys yung pinagtatalunan nila sa kabila na line to neutral, line to ground. Ano daw yung mga yon? Line to line. Yan. So eto guys, ipapaliwanag natin. Sa transformer kasi na na kinakabit ng distribution utility sa ating mga poste ay merong isa, merong dalawa, at merong tatlo. Pagkatatlo ay naka-bank siya. Ang tawag doon ay bank. So pwedeng ang connection niya ay ganito. Ito yung isang transformer, pangalawa, pangatlo. Hindi na natin isusulat yung primary, parang yung secondary na lang ito. Kasi pagka isusulat natin yung primary, magiging tatlong ganyan, tapos ganyan. So ito yung primary, ito yung secondary. So hindi na ganyan ng pagkakasulat. Ang pag-uusapan kasi natin ay yung secondary na lang. So yung secondary, halimbawa isang transformer, ito isang transformer, sabihin natin transformer 1, transformer 2, transformer 3, output. So output to, o kaya yung secondary. So ayan, ang pag-connection niyan ay dinudugtong lang ito, isang side. Kung dito nagsimula yung winding papunta doon, dito nagsimula yung pagwa-wind ng ng magnetic wire papunta doon, yan, papunta doon, ibig sabihin ito yung neutral. Pag dito nagsimula, dito sa baba papunta doon, ibig sabihin ito yung neutral. Ngayon pagka kinonect ng ganito, katulad lang din ng ganito. Ito yung neutral mo. Ito yung, halimbawa ito yung line 1, line 2, line 3. So parehas lang naman dito. Dito na lang tayo sa taas. Ito yung ating neutral. Itong baba, ibahin na nga lang natin yung kulay. So ito naman yung ating neutral, ito. Tapos ito naman yung ating line 1, line 2, line 3. So pagka kumuha tayo ng isang phase, kasi ito ay 3 phase ito eh. Pag kumuha tayo ng isang phase, halimbawa gagamitin natin sa mga convenience outlet at saka mga lighting outlet, halimbawa kukunin natin ito. So ito yung ating line. Pag kumuha tayo dito, ito yung ating neutral. So pagka ganyan, yung Y, yung nakabank yung transformer, ito ay neutral, ito ay line. Pero meron kasing mga grounded neutral eh. Pagka kinonect nila ito sa ground, ang tawag dito na ay line to ground, line to ground. So, pero kadalasan naman pagka 3 phase na transformer na 4 wire kasi ito yung isa, 1, 2, 3, tsaka pang-apat yung dito sa gitna. Hindi nila ginaground yan kasi kailangan yan sa mga machine. Mostly ang neutral is hindi siya grounded neutral, hindi siya ganun. So, hindi siya ganyan, ano lang siya, neutral lang talaga siya. So ito yung neutral, hindi siya naka-ground kasi may mga machine na hiwalay yung ground sa neutral, iba pa yung ground connection. So iba pa yung ground. Bali pang-5 ito, pang-5 na wire. So 1, 2, 3, 4, pang-5 yung ground wire. So may mga ganon na. So hindi lahat pare-pareho, depende sa application. Okay, so nakakuha tayo ng isang phase. Sabihin natin ito ay 220 volts.
230. 230 pala ang ano. Pati din ako na mamali. Ang system voltage kasi ng distribution utility is 230 volts. Mali yung ating pagkakaalam dati na 220. Si distribution utility, nagbabato siya o nagbibigay siya ng system voltage galing dito sa transformer na 230 volts. Para pagka dumating sa bahay natin, halimbawa malayo, meron siyang voltage drop. So maaring 225 na lang yan o 220. So acceptable pa naman yan. Pagka tumaas naman yung voltage na binabato galing dun sa generating company, magiging ano to, pwedeng umabot ng 240, ganon, pwedeng bumaba ng 220. So sabi dun sa ano, sa tolerance ng distribution utility, particularly may Meralco, ito ay plus minus 5%. So plus minus 5% yan. So kung 220 yung umabot sa bahay nyo or 240, is pasok pa rin siya dito sa tolerance ng distribution utility na plus minus 5%. Kasi pag minultiply natin yung 230 volts sa 5%, nasa 11.5 ba yun? O 11 something, ano? So yun na lang, para hindi na tayo mahirapan. Pare-pareho. So 220 volts up to 240 is within range pa siya. Nasaan na tayo? So nag-deviate na yung ating discussion. So yung line to neutral, line to ground. So yan guys, halimbawa kumuha naman ako, ito naman kinuha ko yan, tsaka kumuha ulit ako dito para sa isang phase, para naman sa CO, convenience outlet ko, halimbawa lang. Pero ano kasi, pwede kasing halo convenience outlet, lighting outlet, ganun, basta ano siya, basta single phase. So kaya lang pagka mga ganitong nakabank ang supply mo, ibabalance mo siya. Yung isang phase mo, halimbawa 100 ampere ito, dito naman sa kabila is dapat 100 pare-pareho dapat. Pero hindi natin magagawang pare-pareho yan, pero at least magagawa natin na yung pinakamalapit na balance. So yan guys, yung line to neutral, tatandaan nyo guys ha. So line to neutral. Next, pupunta naman tayo sa line to ground. Ang line to ground naman, ito yung ating transformer secondary winding. Ang may mga ibang distribution utility, halimbawa sa probinsya, na lang natin yung primary winding. Yan. Sa distribution utility, mostly sa probinsya, itong isang terminal is nandun sa ground. So ito yung kanyang line. Line lang. Halimbawa ito ay 34.5 kilovolt. Yan. Halimbawa lang. Tapos bumaba sa ating transformer, ito ay 230 volts. So step down, no? Ito naman ay maaring neutral. Tapos ito yung kanyang line. So line lang, walang 1 kasi hindi naman siya 3-phase. So line lang. Pwede rin na gawin nila is grounded ito. Yung grounded neutral. So ito, nakaband na siya diyan. So sa mga sa mga province, ito supply na to ay line to ground. So ito yung G, ground, kasi ito ay grounded.
Grounded, iba kasi yung ibig sabihin ng grounded ng layman's term eh. Pag grounded, may leak current. Pagka sa mga electrical practitioner, ang grounded ay nakaband siya sa lupa. So may mga rod siya na nakapasok sa lupa throughout doon sa distribution line. So nakakonect, halimbawa sa unang poste merong ground rod, sa pangalawang poste meron na naman. So ang symbol lang yon is ito. So grounded. So line to ground yan. Pagka mineasure natin yung neutral to ground, halimbawa merong ibang transformer na nakabank, pag mineasure natin yung neutral to ground ay merong maliit na voltage, maaring 10 volts pababa, ganon, basta't hindi grounded neutral. So magkaiba yung neutral tsaka ground. Usually itong mga to sa probinsya ay walang insulation ito. So pagka pumunta sa bahay ninyo yung yung line, yung supply is naka-twist siya. Ganyan. So yung isa, halimbawa itong black ay walang balot, walang insulation. Ito naman may balot, may insulation. Ganon. So kung walang balot, ibig sabihin line to ground. Pagka may balot pa rin yung dalawa, maaring line to line o line to neutral. So malalaman mo naman yun pagka tinest mo ng line to ground. Ilagay mo yung isang test probe mo dito, tapos i-measure mo sa ground. Tapos pagka may reading, edi hindi siya line to ground, magmataas ang reading. Ilagay mo rito sa kabila yung test probe mo, tapos sa ground naman itong isa. Pag may reading na mataas, hindi siya line to neutral o hindi siya line to ground. So line to line. Ganun yon. Next naman ay line to line. So pupunta tayo sa line to line. Ang line to line ay meron kasing transformer na tatlo sa poste. So mayroon tayong tatlo. Output na lang ito guys ha. Yung secondary pala. So naka delta bank siya. So ito connected dito. Ito connected dito. Tapos ito ay connected dito. Medyo magulo baguhin nga natin. So ganito na lang natin. Yan. So delta connection yan. Halimbawa ito yung line 1 mo, ito yung line 2, halimbawa lang ito yung line 3. So pagka nagsukat ka rito, halimbawa nagsukat ka rito kumuha ka dito ng supply mo papunta sa mga convenience outlet mo at saka lighting outlet. Halimbawa to 230 volts, line to line siya. Pag kumuha ka dito tsaka dito 230, line to line pa rin. Ganun din dito. So 230 volts, line to line. Maliban na lang kasi merong mga tinatawag na delta bank pero corner ground. So yan, merong yung ground, yung corner, isang ito na lang 3. So halimbawa ito ay nakaband siya sa ground. So may mga ganun guys. Pagka kinuha mo na ito, 230 volts pa rin pero ground na itong isa. Magiging ground na siya, tapos ito magiging line. So halimbawa line 1 tsaka to ground, ganun na. Tapos dito line 2 to ground. So madalang na akong makakita ng ganito. So, halos din ako nakakita ng ganito. Ang lahat na ngayon ay line to line. So maaaring hindi maganda. So tinanggal. So na to.
So line to line na siya. Halimbawa ito line 1, ito line 3 kanina, so line 3 ito. Pero pagka ito na yung kinuha mo, hindi mo na kinuha yung ito. Halimbawa hindi mo nakikita yan, ito lang yung nakapunta doon sa panel board, hindi ito line 3 kundi line 2 na siya. Line 2, yan, ganyan. Pagka hindi 3 phase yung nandun sa panel board mo, pag single phase na lang, kasi yung ginagamit ito sa mga machine, pagka kinuha mo dun sa sa panel board mo ito, tatlo, so may line 1, line 2, line 3 ka. Pagka pumunta ka naman dun sa kabila, nag-connect ka ng isang panel board ulit, kinuha mo yung dalawa lang na line 1 na yung isa, tapos line 2 na yung isa, kahit line 3 siya, kasi single phase naman yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na line 1 tsaka line 3 kasi wala tayong pakialam doon sa kung anong line pa yan, basta dalawa lang siya pagka single phase ka na, pagka pumunta na. Kaya doon sa transformer ng distribution utility sa poste, ganito siya. Pero pagka pumunta sa bahay nyo, dalawa na lang. So line 1 tsaka line 2 na lang siya, hindi na siya line 3. Line 1, line 2 lang yung pumunta sa bahay nyo. Pagka kumuha siya dito naman sa pumunta sa bahay nyo, kumuha siya rito tsaka dito, hindi siya line 2, line 3, kundi line 1 at line 2 pa rin. Pag nandun na sa bahay nyo, pag wala na yan. Pagka 3 phase yung na pumunta sa bahay nyo o company, meron siyang line 1, line 2, tsaka line 3. Hindi pwedeng balik-baliktad yon kasi merong tawag doon na sequence, yung bang ikot. So may sequence siyang ganon. May ikot siya na ang tawag nila doon na sequence, yung ABC. Pagka napagbaliktad mo yan, yung mga ito ay magre-reverse din yung mga motor nyo, yung mga electric motor. Magre-reverse ang rotation niya. So, nilalagyan ng tag, usually kulay, red, white, black. So, halimbawa, line 1 mo is ito, pula. Tapos, line 2 mo is RYB, red, yellow, blue. So, yellow. Tapos, blue naman yung line 3. Pero, yung iba hindi, white itong line 2. May mga nakita akong ganon. So red, white, tapos ito hindi siya black kundi hindi siya blue kundi black. So ganon. Basta hindi siya pare-pareho. Ang importante doon, alam mo yung line 1 mo, line 2, line 3. So ito yung ating halimbawa, ito yung line 1 mo, ito yung neutral mo, sabihin na natin ito yung line 2, line 3. So ganyan guys. Ito naman isa is ganito. So line 1, line 2, line 3. Ito yung mga line to line. Ito galing sa delta ang line to line. Ang line to neutral usually galing sa 3 phase na bank transformer. So may line to neutral, either ito ang kunin sa inyo, ito, okay, at saka ito, tsaka ito ang pupunta sa bahay nyo. Pwede ring iisang transformer lang. Halimbawa, isang transformer lang ang nandun sa poste nyo kasi konti pa lang kayo sa community. Pwedeng ito, halimbawa ito yung line 1 mo, pwedeng ito ay line to neutral na isusupply sa inyo o line to ground. Makikita nyo naman kung ito, isang linya nyo is bare, tapos ito isa ay insulated doon sa service drop. Pagdating sa service drop, kung ito ay bare, line to ground. Pagka yung itong isang linya ay insulated, pareho, maaring line to neutral yan. So malalaman mo using
tester. Pagka parehong insulated yung pumunta sa bahay nyo, ito tsaka ito, iti-test mo siya ng line to ground. Halimbawa, ito yung ground. Kukuha ka lang ng ng mga bakal na nakapasak sa lupa. Doon mo iti-test yung tester mo. So, voltmeter, ilagay mo rito sa isa. Kung may palo, mataas ang niya, reading. Kung ito ay 220 volts, 230, ay 230 siya, 230 ang reading. Pwede siya, ito yung isang line mo. Pagka naman i-connect mo yung isa sa voltmeter mo dito, tapos dito sa ground, huwag aalisin doon. Tapos pagka nagkaroon ng mataas din na reading, 230 o 220, line to line. Pagka mababa, halimbawa nakakabasa ka lang ng 10 volts siguro, o mas mababa pa, 5, maaaring ito ay neutral, itong isang line mo. Pagka 0, siguradong ground siya. Kasi itong ground na to, tsaka ito, ay nakaka-connect din sa ground. So, wala siyang dito, potential difference. So, wala yan. Kasi ito, tsaka ito is 0 voltage. So, ganun guys, ang pagkakaiba. So, i-demo ko ito pagka dumating yung ating mga transformer. I-demo ko ng actual. Abang-abang na lang guys.